everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Ito nga ngayon ang kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Ipinatawag nga nitong si Madam Chantal itong si Lynette sa kanyang opisina para daw ipagluto siya ng masarap na escabeche na pinaka-specialty daw nitong si Lynette dahil daw alam daw nitong si Madam Chantal na itong escabeche daw ang mga pinaka-paboritong pagkain daw ng mga kabet. At ito nga si Lynette ay hindi na nga nakapagpigil at sinabihan niya nga itong si Madam Chantal na magdahan-dahan siya sa pagsasalita niya dahil nga daw ay hindi magandang pakinggan daw na pagsabihan ng kabit nga itong si Lynette dahil daw ay hindi naman siya kabit at nindigan itong si Lynette na wag siyang iinsultuhin itong si Madam Chantal dahil nga sa hindi pa naman silang dalawa nito ni RG magkarelasyon ngayon. At samantala itong habang nasa office nga at meeting nga itong sila Giselle at itong si Madam Chantal ay sinabi nitong si Madam Chantal dito dito sa lahat na ayaw daw nitong si Madam Chantal na nasa Apex itong si Lynette at kailangan daw patalsikin ito. At sabi naman itong si Giselle na ano daw ang concern nitong si Lynette at nasali nga dito sa kanilang meeting. At sabi pa nga nitong si Madam Chantal na ayaw niya daw na nasa Apex itong si Lynette. At sabi nga nitong si Dr. RG Tanyag hindi siya makakapayag at lalong-lalo na itong si Giselle dahil nga malaking parte na din ng Apex nga itong si Lynette at mag-aana nga ang loob nila dito at isa na rin ito sa kanilang mga malapit na kaibigan at ina din ito nitong si Annalyn na anak nga nitong si RG Tanyag dito kay Lynette. At samantala nga ito nga si Aling Susan at Diyosa at sinabi nga nitong si Lynette dito sa kanila na hindi daw siya naniniwalang si Justin ang may gawa ng sira nga ng office nitong si Dr. RG Tanyag at sabi pa nga nito ay baka daw itong si Madam Chantal ang may gawa noon. Samantala nga ay nakaharap nga nitong si Annalyn itong si Madam Chantal at sinabihan niya nga ito na na marami ng pinagdaan ng hirap itong kanyang nanay na si Lynette sa kamay nitong si Moira kaya wag na daw makisali pa sa usapan na iyon itong si Madam Chantal dahil nga ay matagal na yun at wala na din itong si Moira kaya wag na daw makisawsaw pa itong si Madam Chantal sa kanilang problema. At ito naman ang hindi nga matanggap nitong si Madam Chantal na pinagsabihan siya nitong si Annalyn kaya kumuha nga itong si Madam Chantal ng isang bag ng dugo ng tao para daw ay ibigay dito kay Annalyn at sabi pa nga itong si Madam Chantal na makikipag-ayos lamang daw siya sa kanyang inang si Lynette kung iinumin daw lahat nitong si Annalyn itong isang bag na dugo ng tao. At ito nga si Annalyn ay nagulat nga sa inasal nga nitong si Madam Chantal na napakaraskal talaga at napakasama talaga ng ugali din nito na nagmana naman talaga dito itong si Moira. So ito guys ang pagkakaabangan natin kung ano ba talaga magiging reaksyon itong si Annalyn Santos dito sa ipinapagawa sa kanya nitong si Madam Chantal na ipinapainom ang isang bag ng dugo ng tao. At para lamang daw ay makipag-ayos siya dito sa kay Lynette at para daw sa katahimikan ng lahat dito sa buong FX. So, maraming salamat po sa panonood ng aking mga video and paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po and God bless us all po. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.